masarap na ulam. Marami ang natakam sa minumukbang ng vlogger na ito. Aba, ang ulam niya kasi, ang paborito nating adobo. Parang karning baka lang na galing sa New Zealand. Pero mabilis na bumaliktad ang sikmura ng ilan sa kanyang followers nang nalaman nila na ang kanyang inadobo hindi pala karne ng baboy o manok, kundi karne ng pagong. Luto na pala ang ating adobong ginataang pagong, mga lodi. Ligtas at legal bang kainin yan? Hindi na kami nag-usad pagong pa at agad na hinanap ang vlogger sa video. At dito napadpad ang aming team sa Silay City sa Negros Occidental. Siya, si Alan, ang kalimitan niya raw i-content seafood na sagana sa Negros. Ay! Laki, ano na? Pero ang pinaka-pinag-usapan daw na video ng kanyang followers, ang pagluto niya ng adobong pagong. Di ko naman sukat akalain na magbabiral talaga yon. Bago to sa pananaw ng iba, merong iba na nandidiri. Pero bago nyo raw siya gisahin, gusto lang niyang linawin na ang pagluto niya ng pagong, legal daw. Itong klase ng pagong na to, ito yung mga invasive na pagong. Ito kasi yung nananalakay, naninira ng mga farm. Ang tawag sa mga pagong na ito, Chinese soft-shell turtle. Nabibilang sila dun sa isang tinatawag nating invasive alien species. Maramihan sila kung mangitlog. Yung mga hatchlings ng mga like tilapia or bangos, kinakain nila yun. Wala nang maka-harvest yung fish pond owners. Hindi naman natin ito binabawal. Kailangan lang nilang kumuha ng permit sa DNR. Dahil sa napakahaba at malaahas nitong leeg, kilala rin ito sa tawag na turtle snake. Yung ulo niya is para siyang ahas, tapos malambot yung shell niya. Ang kulay niya is black gray. Pag ako pala nagluluto ng turtle snake, sinasama ko yung shell niya. Masarap pa sa adobo sa baboy. Kaya malambot, nga masarap nguyain, tsaka malasa. Allergic ako sa mga malalansa na pagkain. Pero nung kumain ako ng Chinese turtle is wala namang skin reaction. Ang mga turtle snake na inadobo ni Alan, huli ng kaibigan niyang si Remy na master na raw kung ituring sa pagmuhuli ng Chinese soft-shell turtle. Mahigit 3 dekada na nga raw niya itong hanap buhay. Sa bagong sugod mga sugod kami pangwa, 15 ka tuig. Inadako nakuha na mo na binta. Ang munang nagbuhay sa akong mga bata mo. Ang lungga ng mga Chinese soft-shell turtle ang bahaging ito ng Bago River. Si Remy, doble ingat sa paglapit sa mga ito. Napakasakit daw kasi ng mga itong mangagat. Para mahuli ito, kanya itong pinana. Ito lang na nahuli natin. Kada pagong, tinatayang nasa 2 to 3 kilos ang bigat na ibibenta niya 300 pesos kada kilo. Amon mga kilala mo bakal sa amon. Pero dahil 5 lang ang nahuli niya ng umagang yon, uulamin na lang daw nila ang kanyang specialty, menudong pagong. Olimpiyuan ko ganay ganay. Kuawon tayo ang mga dangog-dangog. Karne nito, napakalambot, napakalasa. Parang baka siya na parang kambing, no? Kung makatilaw na sila guro, masilin sila guro nga naamit kili. Kaya mo nang kuwan sa ako ng bata ko, yung pakausan, ulang apo, Ang paniniwala sa pagkain ng Chinese soft-shelled turtle na nakagagaling ng hika, naniniwala dito yung mga traditional Chinese medicine, pero wala pa tayong mga pag-aaral tungkol dito. Ang may-ari
may-ari naman ng kainang ito sa San Mateo Rizal na si Jerome, hindi lang daw inuulam ang pagong, pinupulutan din. At ang kanyang best seller, sisig na pagong. Pag ako nyaring may ambagan, ganun, tas ako lang po magluluto. Sina, doon ako natuto. Ang pagong na iniluluto ni Jerome, inaangkat pa raw niya sa Bulacan, 150 pesos kada kilo. Minsan huli lang din nila huli. Minsan culture, ganun po. Kasi lagarap na po kasi madami, kaya kung saan lang nila nakukuha. Ang magagawa ko dito siguro, mga 10 hanggang 16 served na sisig na pagong. Ngayon po, babaras ko po siya para malinis yung mga dumi-dumi. Galing po siya sa wild, kaya madumi ito sigurado. Sunod na pinakuluan sa loob ng 20 minuto na may asin at mga pampalasa. Ito po yung shell niya. Ito nakakain naman dito yung ibabaw. Ang mayayain tulad mo lang din siya sa tenga ng baboy. Ganun lang ang texture. At saka niya iprinito. Yung aroma niya, talagang mabango sobra. Mamantika siya kasi para siyang baboy na pumuputok-putok. Kada serving ng sisig na pagong, 170 pesos. Hindi po nila nalasahan talaga na pagong pala yung kinakain nila. Masang manok, ang marinig ko gusto ka magiinom. Si Jerome, dati raw welder, pero dahil hilig niya talaga ang pagluluto, nagtayo siya ng sariling kainan. Nagsimula po ako sa itik, tapos sinabi niya na sa akin yung pagong. Merong mga nagulat, mga natawa, gano'n. Pero iba naman, gusto naman. Kasi hindi pa sila nakakatingin sa buong buhay nila. Dahil inuman yung pwesto ko, merong bibili. Mayaman sa protina, particularly yung collagen niya. Mas nire-recommenda na yung mga cultured talaga, yung mga wild na Chinese softshell turtle, maaaring magtaglay ng mga parasites, maaari siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, maging mapanuri sila, lutuin itong mabuti, at i-check natin yung quality ng mga turtle na to. Sarap na ulam. Ang karne ng Chinese softshell turtle, hindi para sa lahat. Sa iba, masarap. Sa iba, bagong panlasa. Pero kung hindi mo bet, ikwento mo na lang sa pagong! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.